Hello, good evening, good morning, good afternoon, wherever you are in the world. This is your nurse Rebecca again for Pinoy Nurse Portal. In today's episode, I am bringing you my friend, a very prayerful woman, a very good mom and a wife, and someone na ano ba, someone close to me. Hindi ko rin alam kung paano kami naging close. She was supposed to be here last week. Today we will talk about her journey. She is currently working in Canada. Tatanungin natin kung bakit siya napadpad doon. She will also tell us and share the step-by-step process in applying for NCLEX. She DIY'd her NCLEX in New York. So without further ado, let's welcome Sylvia Antonio Abaca from Canada. And soon, hopefully, USRN na. I don't know what's her dream. But welcome, Sylvia. Thank you so much for gracing today's show. Thank Kamusta ka na? you for having me. Of course, it's an Yes, honor, Rebecca. Bakit. Uy, wait lang, Bakit. Because for the longest time, lahat ng mga guests ko dito are from the north, southern part. Awampay ti Ilocano. So nga, bumati tayo sa Ilocano. Batiin mo Awan sila. pa Ilocano nga guest. Awan, sikati first nga Ilocano nga guest ko. Oh. Yes. So, naimbag nga rabii. Naimbag nga bigat. Naimbag nga aldaw. Kada kayo amin, apo. Yes, thank you for the first time at the Ilocano. Yes, tayo. Yes. So, we were close. Sabi mo, I am close to you. Maybe because we speak the same dialect. Siguro. And during our ICU days sa Cardinal, yes, MC. We share some, Yeah. Mga little things. I know. Tapos parang feeling ko when I was working with you, alam mo yung when you go to a place unfamiliar and then you find someone, but you are comforting. I heard that na. Huh? Oh, parang it's comforting to talk to you back then. Yeah, yung my apne, that's what's apne again? So that's advanced practice nurse educator. Yeah, so that's my apne when I was doing my SPEP dito. So yan din yung sinabi niya na I make the group stick together daw. I have that I have that quality and I don't know. Sabi niya, you don't even notice it, but I do, sabi niya. So, yeah. Well, I don't know. Sabi nga nila, we have two sides ng personality natin. The one that you don't see and the one that others see. Yes. Yun yung nakita ko sa'yo. Yeah. So, welcome again. Let's start. My first question. Let's start the ating formal interview. Tama ba formal? Ating formal interview. Siguro, una kong tatanungin, where are you from? Yung probinsya mo. Oh, so I was born in Oriental Mindoro. It's Tagalog speaking province yun na. It's not Mindanao or something because they were namimiss interpret nila na Bisaya ang salita doon. No, it's not. It's Tagalog. Kapitbahay siya ng Batangas. So we have the same accent. I see. Alam mo yun. How did you learn to speak Ilocano? Oh, so I was born in Mindoro. So we migrated to Nueva Ecija when I was in grade 1. I see. So from there, natuto ako kasi pag bata, mabilis kang matuto, no? True. So yun, fluent yung Ilocano ko. Okay. So mo lang. I think fluent yung Ilocano ko na yung mga kapatid ko hindi kasi mas matanda sila. Ako yung bunso, so yeah, mas natuto ako mag-Ilocano. Mga classmates ko ng high school, elementary, high school yan. So, did you go to school sa Nueva Ecija ng college? Yes. Okay. Sa Cabanatuan City in Good Samaritan. So, I think maraming nasa US ng taga Good Samaritan or somewhere in all over the world na mga nurses. Na tayo scatter all over the world. So, yes. Nung na-meet kita sa Cardinal Santos, was that your first employment from Nueva Ecija? Okay, tell us about your employment journey after college. So after college, I failed yung unang board exam ko, local board. Bumagsak ako, di ba? Okay. So, umiyak ka, I'm sure. Umiyak
parang hindi naman ako Hindi umiyak. ka umiyak, okey. Anong Parang ginawa mo? I have that meron akong gano'ng character minsan na pagka yung parang masakit pero hindi ko naiiyak, eh. So ang I ginawa see. ko, so Nueva Ecija, nagtago ako sa Mindoro. Nagtago ako Oh, sa okey. Mindoro kasi nandun yung dalawang sister ko. So Mhm, nagtago ako dun at nangyari naman na may isang hospital dun na tumatanggap sila ng mga volunteer nurses or not registered nurses. So nag-apply ako mhm, dun, natanggap ako. So after mhm, a year of working as a parang nurse na din kasi mhm. walang difference eh kung RN ka or hindi ka RN, you do No. the same job. So Mhm, after no'n, nakaipon ako ng konti, nag-review ulit ako. Kasi mhm. mahal ang review center eh. I see, oo. So, yon. So, naipasa ko naman siya and then bumalik pa rin ako doon. Naka 5 years ako doon sa medical surgical ward. Mhm, And then sabi ko, oh, parang kung dito ako manggagaling, parang hindi ako matatanggap abroad. So I have mhm, to kailangan ko mag-grow professionally, ganyan. mhm, So, pumunta ako sa mas tertiary hospital mhm. and nagkataon naman yung dalawang kulig ko from that hospital and you know her, Michelle? Sino? Oh, Yeah, yes, I know Michelle Michelle. Yeah, I Medina and remember Jean. Michelle, yeah. Mhm, And Jean Axalan, which is 14 na ngayon. So, OR siya and Michelle is ICU. mhm. Naabutan mo, di ba? Naalala ko si Michelle, yes. Yeah, so sila yung nauna. So in-encourage Mhm. nila din ako. And Hazel. I Oh, was yeah, with I still Hazel remember too. Hazel, yeah. Hazel Maligaya. So, Mhm. ayun. And then natanggap din kami. Oh, I'm Oh, sorry. it's okay, mag-break muna tayo. May emergency. I have to close. Daddy! Asan yung asawa ko? It's okay, anything goes. Yeah, so, hindi, nakabukas kasi yung ano ko, yung, yes, can you please close the and open the aircon? Kasi Saan ka na nga sa Canada, Sylvia? sa Ontario. Ontario. So, nandito kami ngayon sa Toronto. So, Toronto. Ano Toronto. na yung ano ngayon? Yung ano na ngayon? Weather ngayon? Yung temperature ngayon? Actually, ano na ngayon, spring pa din, so pa-summer na. June ang official summer dito, pero mainit na. Pero kanina, umulan, umambon, medyo malamig. Malamig ulit. So, in-off namin yung aircon, in-open yung pintana, yung parang may veranda dito, pero wala kaming terrace, open lang, I see. para pumasok yung Fresh air. fresh air. So, Yeah. So kasi mabalik doon tayo tayo dun sa mabalik tayo sa ICU ng CSMC. Ilang years ka sa Cardinal Santos? 5. 5 years? So, 5. Ilan na tayo nag-meet doon? Parang 2004 yata ako pumunta sa Cardinal. Yes, 2003 naman ako. Okay. So, And then 2006, umalis ka na yata. yes, yun Or na yung early 2007. Yeah. January 2006 ako umalis. Oh, Yeah. 2006. Tapos, so if you started ng 2003, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang 2008, nasa Yes. Cardinal ka pa. Yes. And then, anong ginawa mo after that? Oh, nag-shift ako into private duty nursing. Andun ako tumagal. Kasi, di ba, we are not properly compensated. Almost free ang service natin, di ba? I know, almost free. So, nag-shift ako into private duty nursing, which is ang ganda ng pay doon. So, it's a 12-hour shift, tapos hawak mo pa yung oras mo, pwede mong sabihin na mag-off ako this day, kukuha ka lang ng reliever mo. So, yun, hawak mo yung time mo. Hindi ka gaya sa ICU na pag hindi nag-grant yung request mo, so, duty ka talaga, wala kang choice. So, from 2008, nag-start ka ng private duty hanggang bago ka pumunta ng Canada? Yes. Okay. So, nung bang nasa Cardinal tayo, di ba madami na kami noon si Bistek, si Ana. Kabatch mo yan, si Dondi. Oo, mga nag-uusap na kami, si Casey. Hello, Casey. NP na siya ngayon. Ano na nga? NP na siya? NP na siya. Wow. Hanapin ko nga at interviewin din natin siya dito. Naku, masaya yun. Masaya siyang kausap. Nag-uusap na kami about US. Hindi ba kita in-invite dati sa agency ko? Kayo yung magkasama ni Casey.
Yes, kami yun, sa agency. In-invite mo ako, hindi ako nag-pursue kasi na-invite na ako dati ni Ma'am Angel. Mhm. So, parang hindi yata ako bumagsak sa IELTS. Hindi bumagsak, hindi pumasa sa Ay, English. so Kasi 'di nag-English ba bago ka nila tanggapin, may interview for English, Mhm. parang IELTS interview na yun, eh. Ewan ko kung gano'n din yung sa inyo nun. Hindi naman. Siguro ibang agency yung in-applyan mo dati. No, HCCA. Really? Yeah. Okay. Dinala ako ni Ma'am Angel do'n, tapos in-interview ako, yun yung hindi nursing interview, it's IELTS interview, yung ano yung favorite dish ko and how you cook it, parang gano'n. And then you have to explain na. Hindi I ako ready, so So, in-interview ka, English interview. So, bakit nung bumagsak ka dun sa interview ng IELTS na yun, hindi mo inulit? To think now when you failed ng NLE, inulit mo. so hindi ko inulit, Mhm. but nagkaroon naman ulit ng, I think nakaalis na kayo nun or paalis ka na nun, if you know Global. Parang naririnig ko siya. Yan. So, nagpunta ang Global sa Cardinal. So, kami, punta kami sa hiring event. Ang hiring event nangyari pa nga sa Ascot or somewhere sa hotel. So, it's funded. So, parang meron kaming band sa agency na yon. Kasama ko sila Sir Mike. Marami kami doon actually. Sila Ma'am Margie. Doon din galing. If you know Ma'am Shello, Monch Pearl. Naririnig ko yung pangalan niya. Pero si Marge, actually, nag-meet kami dito one time sa Arizona. So, dun yun yung ano namin. So, Kaiser sila. Hindi ako nakuha sa Kaiser eh. Ang kumuha, na-hire ako, Scripps Mercy, 2006. Sa San Diego. Pero, nag-start na yung recession at 2006. Retrogression, yeah. Yeah, sobrang kaya tinurn down nila kami. So, lahat ng hinire nila from Global City na sa Scripps Mercy mapupunta, tinurn down nila. So, nawala. And then, may dumating ulit na bagong employer sa Swedish Hospital naman, sa may Washington. Swedish Hospital. So, sa Washington naman. So, na-hire ulit ako. So, alam mo, it's very tough yung interview, ha? You have to interpret ABG and then anong gagawin mo pag nag-VTAC, mga ganon ang ano. So, yun naman yung forte natin sa ICU. So, yeah, di ba? So, ganon. And then, ang nangyari, parang hindi sa akin ng Amerika. Kasi libre yung IELTS eh. Libre ang IELTS, libre ang NCLEX. So, you just have to review and libre din yung review. So, lahat paid ng agency. Pero, I think umattend ako for a time. Kaso buntis ako eh. So, parang siguro nasa akin din yun. Wala akong masyadong drive to do yun that time. So, sabi ko, dito na lang muna ako. I see. Okay. So it's a personal decision plus may mga circumstances na nangyari. Yes. Yan. So from nabuntis ka, was that the first pregnancy? No, it's the second. Actually, nung hinire ako ng nung na-hire kami ng Scripps Mercy sa San Diego, yung first hiring namin, nanganak na ako noon. Sa first pregnancy. And then, yung second hiring naman, from Swedish naman, buntis ako doon sa pangalawa. So, parang, So, family first. Ganon yung family first. So, So, during this course of time, private duty nurse ka talaga? ICU pa ako noon kasi hindi kanila pwedeng i-hire out of hospital eh. So, 2006, na-hire kami sa Scripps Mercy, tapos na-turn down. And then, then may mga pumunta ulit na mga team nung 2007, I think. So, hospital pa rin ako noon. And then, 2008, nag-resign na ako. Okay. So, from 2008, before ka pumunta ng Canada, talagang private duty nurse ka? Yes, the whole time. Ilang taon yun? 10? Kasi pero ang mga patient mo, parang ICU cases din, di ba? Pumunta ka sa ICU?
Yes, Nandun ka, yes. oh. The difference is you're not employed na ng Not employed. We are oo. PDN, private tutors kami ng Cardinal. Kasi Mhm. you have, dapat may hospital chapter ka eh. Oh, okay, So, okay. kami lang yung mga PDN na mga patients sa Cardinal na nire-require magkaroon ng private nurse. Kasi mas Mhm. nababantayan, mas nata-turn, Mhm. ganyan. Yes. So, yung mga can afford, pero yung mga required din, lalo na sa neuro, Mhm. kahit walang budget, Mhm. nire-require ng doctors na kailangan may private nurse for like kahit mga few days lang. Mm. So, yun. Ayan. So, eto na, ikuwento na natin from being a private duty nurse at saka during this whole time ba naisip mo ba na sana na tinuloy ko yung sa US ko or sana pumunta ako somewhere, meron ka bang gano'n? Yes, meron akong gano'n na sana tinuloy ko yung US ko. Mhm. Kasi Lalo na siguro 'pag nakikita mo nagpo-post si Casey ng nasa actually Tennessee. si Casey nawala siya eh. Really? Sa Oh, sa nawala siya sa Facebook. Facebook or baka nag-iba Oh, siya. you know why? Because nag-aral siya ng So MBA. nag-rest siya. Oo, nag-rest siya. Talagang finocus niya yung Kasi si pagiging Casey matalino yan eh. yes, Ooh! very smart yan si Casey. Yes, At very saka smart. ano din yung drive ni Casey. Oo. Alam mo sa Oo, Cardinal, alam ko yung pinagdaanan ni Casey. Sobrang alam mo dapat si Casey ang interviewin mo. oh, interviewin natin si Casey, hahanapin ko siya. Nandiyan lang siya sa Facebook. Ano tawag Yun. dito, nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Hindi, sa Cardinal Santos. Alam mo, Hmm. medyo mahirap din pumasok diyan. Kasi during the orientation, merong classroom orientation, 'di ba? Meron kayong parang book report. Tapos you cannot choose kung saang area kasi lang pipili Yes. sa yeah, 'di ba? So, natuwa ako nung napili akong pumunta sa ICU actually. Kasi hindi nila pipiliin yung just. So kapag ang nurses sa Cardinal Santos, yung mga nurses doon, ano yun, mga crème de la crème. Creme. Yeah, yeah, crème de la crème. May hiring process sila tapos pinipili kung sinong pupunta doon sa ICU. Yeah, So I'm buti so nga napunta tayo grateful. dun eh, no? Yeah, buti rin talaga na napansin yung little talent ni Nurse Rebecca. Bago ako pumunta, ang ganda nung ko doon, training ko sa ICU. Talagang ano yun? Talagang prepare ako sa aking US journey. Yeah. Naano ko nga yung sinabi mo dun sa isang vlog mo or post na dun ka natutong mag-suction ng kahit Yeah. nakapikit ka, 'di ba? Yeah, talagang grabe din doon. Pero at saka gusto ko yung teamwork natin doon eh. Alam mo yung when we transfer a patient, we move a Yes, patient, magbe-bed bath. Alam mo yes. yun, talagang yung pag-change ng linen, May para ano tayong kung it's bibili so fun, 'di ba? yes, fun yung Hindi ice. natin nararamdaman yung katoxican. It's Yes. more fun. Except 'pag payday, yung nararamdaman mo talaga Ayun na, mapapagod ka. sakit. Kulang, yeah. Pero Almost walang libre nga eh. Almost free yung service I natin. know, parang pambayad lang talaga siya ng kuryente, walang luxury. That's Sabi the ko nga reason why nag-shift mhm, ako sa private nursing kasi dalawa na yung ginagatas ko nun. So although nagbe-breastfeed ako, actually mhm, nagdu-duty ako sa ICU, yung mhm. scrub suit natin na red. Naabot mo ba yung red? Yes, yes, red. Kasi green tapos naging red. Green red. Makikita nila, "Hoy, Ibyang," sabi Mhm. nila, "yung gatas mo tumutulo." So I have to go down sa nursery para mag-pump. Oh, Ino-donate ko doon sa mm. nursery. So yun. That's good. Ang mahal na ng gatas kasi mixed feeding ako nun. So Mm. sabi ko parang di ko na kaya 'to, nagbabayad pa ako ng mga bahay, ganyan. Although I'm living with my cousin nung time na yon, parang libre pa ako nung time na yun, pero nakakahiya naman hindi mag-share. So True. Yeah. ayun. So kailangan ko talaga mag-shift dun sa mas malaking pera. Magkano ang bayad ng private duty nurse? So nung first few years ko, parang 1.5 pa lang ang 12 hours. Malaki na yon, Malaki na yon sa Philippines 'di talaga. ba? Mm. So yung sweldo mo ng 1 week is parang 1 month ko sa ICU, Sa sa ICU. Cardinal. Or hindi, parang more than. Parang ganun eh. Uh-huh. Basta Yeah. it's more than. So yun.
Kaya kaya lang ang downside naman nun, may time na matumal, ano ba yun sa Oh, English? I Matumal see. ang pasyente. So, Yeah. hindi yung iba siguro nagtitipid or walang masyadong cases, so natetenga ka rin. Kaya dapat 'pag nakakuha ka ng long term, you have to save also kasi the more you make, the more mas malaki yung gastos, eh. Kaya mag-save ka ng konti para during rainy days, gano'n. Oh, 'Pag correct. namatay yung pasyente mo, 'di Mhm. ba, Yeah. ano So, na, kailangan hanap ka ulit. kailangan good nursing care. Well, Yes, naku anyway, pahabain natin ng talagang true. Parang kate-turn mo pa lang, i-turn na ulit natin. para ano, walang bedsore. Well, Yes. anyway, so eto na. Kailan ka nag-decide na pumunta sa Canada? At bakit Canada? Okay, so naririnig-rinig ko, ah, maganda daw ang future ng bata sa Canada, I don't know why. I Mhm. think kasi may free schooling dito from nursery to high school, pero gano'n din naman diyan sa US, 'di ba? Yes, yes. Mhm. And I guess, and also, parang mas madali daw pumasok dito kaysa sa US, which Mm, I don't know, parang mm. parang nga, Okay. kasi Sabi walang ano, caregiver sa US, eh. tell It me the process nung application mo sa caregiver? Canada and i-compare natin para As a ma-weigh caregiver? natin, ma-weigh natin Okay. kung So, alin ang kung pareho lang ba o actually, mas mahirap. yes. Alright. So, unang inattempt ko, federal skilled. Mhm. Kasi federal skilled, yung point system. Ano yung point system Point naman? system, like for example, your age, kung bata-bata ka pa, I Mhm. think 35 points yon. So, Hmm. dapat ma-reach mo yung I'm not so sure, 600 points Mhm. or 500 plus points, dapat ma-reach mo yon para ma-qualify ka sa federal skilled. So, Mhm. kasama ang nurses sa skilled na yan, sa federal Mhm. skilled. Yung federal skilled is immigrant ka, the whole family. Pag nag-apply ka, kasama Hmm. mo na silang lahat. Pero Mm. may show money yon pag Oh, I pumunta see. ka. Naalala mo ba kung magkano yung Ang show show money? money, Hmm. depende kung ilan kayo. So kami noon, nung baby pa si Sarah, Mhm. 2011, Mhm. ang unang si Michelle, siya yung nakatupad sa federal skilled na yan. I Siya yung see. nakarating dito as immigrant under federal skilled. So nung time na yon, ang show money namin, 5 kami, is 1M. Pesos. 1M pesos. Pesos Okay. yun. So, hindi Mm. naman Canadian dollar, hindi. Okay, So, okay. 1 million pesos. So, sila Michelle, I think is less than kasi isa yung anak nila. I see. Okay, So, okay. ganun. Parang kami is 1 point something kasi 5 Mm. kami. Okay. So, stop muna tayo doon para ma-compare natin. So, Mm. sa US naman, para maging immigrant ka, ito yung tinatawag nilang EB3 visa kapag nurses, employment-based visa. Walang show money yan. Ang kailangan lang nila yung knowledge and skills mo talaga as a nurse. Mhm. Kailangan mo lang ipasa yung NCLEX at saka yung English test and you have to apply for visa screen. Yun yung mga gagastusin mo. Now, if you find an agency na staffing agency, babayaran nila lahat yon. Mm. So, yun yung kagandahan. Ang isang namang type ng agency is yung direct hire. Ikaw lahat magbabayad. Maghahanap lang sila ng employer for you. At saka, yung iba, i-reimburse nila. Minsan, nire-reimburse yung plane ticket at saka yung visa screen mo. So yun yung difference. So walang show money sa sa immigrant visa sa US. Okay. And then after that, ano nang nangyari? Hindi ka nag-qualify or you qualified Well, I except for the show money. qualified. Yeah. Qualified ako. But then, kailangan mo kasing magbayad ng tao Oh. para i-process yung papel mo. So, wala akong perang gano'n. And then, Mhm. yung brother-in-law ko dito, ayaw niyang pumayag sa mga gano'n kasi may mga nai-scam daw. Mm. So, wala din akong support system para magpahiram sa akin ng pera. So, Mm. sabi ko, sige, wag na lang. Hindi na natuloy. Tsaka ang bata pa rin ni Sarah. Parang Mhm. ayaw nila na iwanan ko si Sarah Mm. na, ay no, hindi. Kasi kasama sila eh. Aha. Package kami dapat. So,
Hindi, lately na lang yon. So, merong isa which is yung sponsorship. Mm. So, nung time na yon, yung brother-in-law ko is nag-iisip na siya na baka i-sponsor na lang niya ako kasi mas mabilis as a Mhm. caregiver. Pero, hindi pa masyadong nag, na, hindi pa namin masyadong napag-usapan ng yung ito na talaga kasi maliit pa si Sarah, ayaw nilang iwanan ko ng maliit. So, Mhm. until such time na parang pwede nang maiwanan yung maliit ko. Mhm. So, yon nag-apply ulit kami. So, ang process nun is mabilis. Parang 3 months lang, Mhm. pinrocess yung papers, may ano na ako, may visa na ako. Ano yung type ng visa mo? Work, temporary foreign worker. Under Okay. caregiver program. So, yun I yung see. in-apply. Dito kasi program, pilot ang sinasabi pala nila. Mhm. Under caregiver program pilot. Mga Okay. ganon. So, para sa mga hindi nakakaintindi, paano natin i-explain yung caregiver pilot? Actually, meron na rin dati, pero napalitan. Ibang pilot noon eh, live-in caregiver pilot. Mhm. Tapos naging HSW, which is yun na yung sa akin, yung home support worker. Mhm. HSW? Home support worker. Yeah, home support worker for elderly people yon. Ako elderly kasi kasi in-sponsor ako as a caregiver ng mother-in-law ko. Mm. And Okay. then, yung isa naman is HCCA, which is home care, home support, parang HCCA. For childcare naman yung isa. So, dalawa, it's adult and childcare. Okay. So, itong sponsorship na to, by the term implies, kailangan mo ng someone from Canada to sponsor you. To sponsor you. Kailangan ba ito relative? No, hindi kailangan relative, pero parang mas mabilis kapag relative kasi yung usap nyo is mabilis din yung usapan. Kesa yung nagpahanap ka lang ng employer from somebody. So, although may time din na mabilis kung kailangan, kung need nila ng caregiver, mabilis din yung proseso. So, parang same lang din. Parang same lang. Okay. So, nung yung brother-in-law mo nag-sponsor sa'yo, Yes. tapos kailangan ba 'pag in-sponsor ka nila meron ng naghihintay sa'yo na employment sa Canada? Ganun na. Kasi hindi ka pwedeng i-sponsor kung wala kang trabaho. Kaya ka in-sponsoran kasi may work ka talaga. Sponsorship kasi yung tawag nila dun eh. Okay. Na so may work ka talaga. Once na in-sponsor ka, ibig sabihin, may work ka na pagdating mo. Okay. And you said it's caregiver. It's caregiver, yes. Yeah. That's Sa ano yung hospital ba ito or parang No, skilled it's a nursing private. It's a live-in home. home? Yeah, Okay. it's a home care, not I think meron din yung mga agency na nag-hire sila for nursing home, pero I don't know if it's under caregiver pilot program yon. Hindi ako sure. Ang alam ko lang talaga is the caregiver Okay. pilot. Naalala mo pa ba yung process? Yung una, syempre kailangan mo ng passport, yung mga clearance, ganyan. So ang nangyari lang doon is kailangan mong magkaroon ng LMIA na Okay. which is LMIA stands for Labor Market Impact Assessment. So itong LMIA na to, i-acquire ito ng employer mo. So ang employer ko is my brother-in-law na mag-i-sponsor sa akin. So mag-a-apply siya ng LMIA sa government. Mhm. Ngayon, bago ka mag-apply noon, dapat may may mga requirements din yon. Kailangan approve ng doktor. Kailangan ba ng mother mo talaga ng caregiver? So, ano ang sakit niya para maipasok natin na kailangan talaga ng caregiver. So, Mhm. may mga may mga ganong requirements. Hindi basta-basta na-approve ang LMIA. So, Mhm. na-refuse actually, na-deny yung first LMIA application ng brother-in-law ko. Mhm. Hindi dahil hindi approve yung doktor na hindi naman niya kailangan ng caregiver. Hindi yon kasi actually qualified yung mother-in-law ko na magkaroon ng private caregiver. Mhm. Nagkaroon lang ng na-refuse lang kasi
hindi niya na-follow yung salary requirement. So Okay. it's either a little bit higher, hindi yung Mhm. lower. So Mhm. hindi siguro wala siyang idea nung time na yon kung magkano yung minimum wage. Mhm. So may nakausap siya, "Oh, you have to change the salary per Mm. hour." So itinaas niya ng konti, tinaasan niya. And then na-accept. Okay. So dumating na yung LMIA ko, kailangan ko yung LMIA para maka-apply na ako ng work permit. Okay. So binigay niya sa'kin yung LMIA and then ako na yung nag-apply ng work permit ko Mhm. sa Pilipinas, which is, DIY din. Na Mhm. ngayon kung babalikan ko parang hindi ko alam kung paano ko ginawa. Oo. May alam mo yun? So So parang actually, mahirap yung process 'no, pero nagawa mo kasi this time may drive, iba na yung drive mo this time. Oo. So nung Mm. time na yon kailangan may computer ka. Hmm. Kasi dapat barcoded, 'di ba gano'n? Dapat barcoded yung application mo na isa-submit mo. Ipi-print mo yon and then isa-submit mo sa embassy. So I gano'n see. yung ginawa ko and then after siguro mga ilang weeks lang, dumating na yung work permit, yung request na kailangan ko na ng hindi wala pa palang biometrics na, sorry. Yung, kailangan ko na ng mag-submit ng passport ko sa Hmm. VFS Kung ano para sa yung visa stamping. okay. So itong Bilis. process na 'to, meron bang physical na kailangan mong lumabas ng bahay? You have to go to Canadian Embassy or lahat 'to No, online? no, wala. Ang nangyari lang, nagpunta ako sa VFS para Ano yung mag-submit, BFS? that's ano ba ang VFS na nga? Sa ano 'to, parang sa Philippines 'to? Oo, teka, you want me to I-Google Google? natin kung ano yung BFS na yan para Sa clue. Pilipinas 'to, wait lang, ano ba yung VFS? VFS. So, wait. Visa, basta VFS Global is para dun sa mga visa application, sila yung nagpa-process ng mga visa application Papuntang Canada. papuntang Canada. Okay, so that's the only time na kailangan mong physically pumunta doon sa agency na yun? Yes. So, Okay, kailangan, okay. I think, yeah. So, pagka-print out ko nung kasi kailangan barcoded yung mga application form mo. So, pagka-print mo nun, babayaran mo yung fee online. Mhm. Kasi may bayad yun eh, 150 Canadian dollars. So, ipiprint mo rin yung receipt and then ilalagay mo yun sa isang envelope and then pupunta ka sa VFS Global para i-submit. So, I think kasama na rin yung passport mo eh. I see. Oh, no, hindi pa pala. So, hindi pa pala kasama ang passport. Yung passport pala, yun yung second time na bumalik ako Okay. para i-submit yung passport for visa stamping and then sila na yung magsisend sa'yo via courier, LBC yung partner nila. So, I see. ang bilis Saan lang ang eh. office nila? Saan ang office nila sa Philippines? Sa Makati. Makati, okay. Mhm. Alright, so nandun na, after that, tapos na-approve na. Anong year na tayo sa timeline natin? Anong year to? That's 2019 na yung Bago mag-pandemic. Bago mag-Christmas meron na akong visa eh. So I think October Mhm. ako nag-apply. Mhm. December may visa na ako eh. Basta 3 Ay. months ang gano'n kabilis. And then sabi ng brother-in-law ko mahal ang ticket ng December. Ayoko namang umalis ng December kasi kailangan mag-holiday muna ako with the family. So Mhm. sabi niya, okay, February siguro kasi January mahal pa rin yung ticket. So Mhm. February 2019, before Okay. pandemic ako Mm. dumating dito sa Canada. Okay. So kwento mo na sa amin pagdating mo sa Canada. So pagdating ko sa Canada, siyempre may mga off the record ako dito kasi baka alam mo yon. Hindi ko alam. Sige, pero off the record na lang. Siyempre nalungkot ka muna pagdating mo. Kasi That's accepted. Malungkot talaga. So, I mean, off the record is for the, ayokong baka bigla ako
mapauwi sa Pilipinas. I see. Oh, naintindihan ko na. Naintindihan mo yun? Okay. So, ang daming gumagawa, pero wag nating sabihin. Anyway, dumating ako dito February 6, 2019. So, yun, tumira ako sa in-laws ko, no? And then, I worked for my brother-in-law for 3 years. Bakit ka nag-work sa brother-in-law mo? Anong business niya? Well, wala siyang business. Caregiver ako ng mother-in-law ko. Sila yung nag-sponsor sa akin. So, ganun talaga. Yun talaga yun. So, literal na naging caregiver ka ng mother-in-law mo? Okay. Yes. Okay. But I'll tell you that off the record later na lang, ha? Naintindihan ko na. Okay. Ayun. Because, I have to survive and I have a family to feed back home. So, yeah, off the record. Ilang years ka? So, 2019 ka dumating. Binigyan ka ng visa. Dapat ba so, walang kontrata to? May contract. Okay. So, 2 years. 2 years. 2 years contract. So, natapos ko yung contract ko sa brother-in-law ko after 3 years. Kasi ang nangyari ganito. So, dati kasi, dun sa amin, ngayon iba na yung rule na naman sa caregiver. Dati, pag naka 2 years ka na sa caregiver, pwede ka na mag-apply ng permanent resident. Kasama na yung family mo noon. So, pag na-PR ka, PR na din ang family mo. Okay. So, anong PR? Anong ibig sabihin ng PR? I think that's your green card sa Amerika permanent resident. Okay. Bago ka maging citizen. Okay. Tama ba? Katumbas ba yun ang green card nyo? Siguro. Yung green card, yung pareho lang naman, permanent resident. So yun. Yeah. So, after 2 years, dapat pwede ka nang mag-apply ng... pwede ka na mag-apply. So, nag-apply ako ng PR. Okay. So, kaya nangyari 5 years, bago ko sila nakuha, is na-refuse yung unang PR application ko. Okay. Parang gumuho yung mundo ko. So, bakit na-refuse? Anong nangyari? Na-refuse yung PR ko kasi yung nakita doon, may mga requirements din kasi yan So, nakita doon na sabing ganyan, sorry, parang ang sabi doon, you did, parang hindi, you are not, hindi ka accepted parang sa Canada kasi hindi mo na-provide, parang you lack number of working hours, hindi mo yun na-provide. So, ganun lang kasimple, di ba? Which is nakita nila dun sa aking income tax. Okay. So, sa T4, nakita nila doon kasi ang nangyari, ni-reduce namin yung kasi before I was working 40 hours a week. So, which is pwede naman daw palang 30, which is the minimum. Kasi yun yung maximum, 40 hours. So, para less yung tax, pwede yun. Pwede mong gawin yun. Kasi accepted pa rin sa range ng required number of hours. Kasi mayroon kang i-require na number of hours para ma-accept ka. Para sa caregiver. So, parang kulang ako ng 26. Parang kulang ako ng 26 hours. And this was after 2 years, kamo? Yes. Okay. Which is, hindi nakita nung agent na nag-ayos ng papel ko. Dapat ang nangyari doon, ni-review niya muna. Sinabi niya sa akin na, you have to apply later na lang. Wag ngayon kasi kulang pa yung pag kinumpute natin yung ano mo hindi pasok kasi kulang yung remittance ng tax which kahit na na-reach mo naman yung talagang kasi naka 2 years ka na pasok na dapat yon. So dahil nakita nila doon sa income tax ko hindi nila ni-refuse nila. So ang nangyari, nag-amend ako ng T4 na
sinabi namin doon na kaya kinulang kasi hindi nabayaran yung holiday ko, ganyan-ganyan. Pero hindi pa rin nila inaccept yon. So sabi nung accountant, pwede daw naming i-escalate yung mag-a-appeal pa. I-appeal. Kaya lang, it takes a lot of money para lang doon. So since bata pa naman yung mga anak ko kasi dito, pwede mo pang makuha yung anak mo hanggat wala pa silang 22. Okay. So, okay lang na mag-reapply na lang ako. So, nag-reapply na lang ako. So, yung Okay. reapplication ko parang inabot lang ng kasi nag-reapply ako. At ito pa ang masaklap noon. So, nawalan ako ng status kasi hindi na ako nag-renew ng work permit ko. Kasi nga, I'm waiting for the PR na eh. I'm hoping na. I'm so hopeful. Talagang inano ko na yan. So, nawalan ako ng status at nung dumating yung refusal ko, I have to reinstate my status within 90 days. Oh, okay. And kailangan kong maghanap ng another employer kasi basically tapos na yung contract ko sa brother-in-law ko, 'di ba? At hindi na nila i-renew 'yon. So naghanap ako ng employer which is meron naman. So in-sponsor niya ulit ako, nag-apply ulit siya ng LMIA. Talagang sobrang blessed ako dito sa employer na 'to kasi ginawa niya talaga ang lahat para maibalik ko yung status ko dito na hindi uuwi ng Pilipinas. So, kumbaga minarathon niya yung pag-a-apply niya ng LMIA ulit, napag-usapan na natin kanina na yung LMIA, di ba? So, na-approve yung LMIA within 2 weeks, which is hindi nangyayari nung pandemic. Kasi pandemic pa yun eh, yung time na yun. Pandemic ba ba? Yeah, parang pandemic. Medyo maluwag na nung time na yun, pero tumagal pa rin. So, na-approve and then nag-reapply ako. Tapos, ayun na. Tuloy-tuloy na. So within those period, caregiver ka pa rin during this whole time? Caregiver ka? Yes. Yes, okay. So kailan naisip mo mag-apply ng NCLEX? So ganito 'yan. Kailan ba ako nag-apply ng NNAS? So nung pandemic, sabi ko, since pandemic, kailangan may magawa ako. Kailangan ko hindi ko kailangan maging forever caregiver. Diba? Kasi alam mo 'yun, I have to tumatanda na ako, hindi naman yung forever caregiver ka tsaka anong darating yung pamilya mo, hindi although kaya mong bumuhay ng pamilya kahit caregiver ka. Actually, maganda rin naman ang pay ng caregiver kaya lang mahihirapan ka talaga. At saka nurse ka kasi, so pwede mong yung gamitin talaga. Oo. At saka parang meron din tayong side na gano'n, na yung parang, ayokong maging forever caregiver. Nurse ako eh. So, kailangan kong maging nurse din dito kahit na, so, naririnig ko na before na kailangan mag-aral ng nurse dito. So, ang ginawa ko, may narinig din ako na mag-NCLEX ka lang daw. Actually, lately na lang daw yung rule na yun eh. Na once na USRN ka, mamimit mo na yung requirements sa Canada. So, magiging RN ka na rin dito. So, ang ginawa kong first step is the NNAS. So, nung time na yon, sabi nila kahit naka-NNAS ka at hindi comparable yung education natin sa Pilipinas to here, kailangan mo pa rin daw mag bridging program, which is yung mag-aaral ka. Kahit na NCLEX passer ka, sabi nila. Actually, totoo yan. Parang lately na lang nila ginawa yung naging maluwag na sila sa mga nurses kasi in need of nurses daw. Kasi nung time na, what year is that? 2016, 2017, meron akong colleague sa PDN na nagpunta dito, NCLEX passer na siya, nag-bridging pa rin siya. Nag-bridging pa rin. Hindi ko na ginawa yun kasi nilift na nila yung rule na once na NCLEX passer ka, that's good. Na yung education. Yeah. Kasi ang dami ng pinagdaanan ni Sylvia, i-lift na natin to. Oo. So, 5 taon akong naging caregiver at minsan ang caregiver, tayo eh. Alam niyo ba ang caregiver dito? Parang katulong talaga.
Lahat Hmm. na. You cook Katulong for the ka. people. Kasi hindi lang aalagaan mo matanda, maglilinis ka rin, maglalaba ka din. Although, nung time ko, dun sa alaga ko, hindi ako naglalaba, siya yung naglalaba. Ewan ko, nahihiya yata siya magpalaba sa akin. Kasi ang Hmm. nilalabahan niya yung asawa niya tsaka siya. Ang alaga ko yung asawa niya, which is may dementia. Hmm. So, nagluluto siya din ang nagluluto. So, ako Mm. talaga tutok lang sa matanda pero naglilinis ako ng bahay kasi Hmm. hirap naman na siyang gawin 'yun, yung paglilinis which is sisiw na lang 'yun kasi may mga vacuum naman ngayon, ganyan. Oo, yeah. So, So, grabe din yung masarap mga na masarap. yeah, yung mga At ginawa nakailang mo. oo, nakailang employer din ako ha at Hmm. hindi rin mahirap Hmm. pagka yung may Na-imagine ko, 'di ba may movie si ano, si Sharon Cuneta na Caregiver? Parang yes. gano'n. Gano'n si Oo, Sylvia, yung gano'n, real gano'n. life na caregiver. Mhm. Okay, so sabi mo hindi ka na nag-bridge program. Hindi Anong na. ginawa mo instead? So, lumabas na yung NNAS ko 'no, so 1 year yung processing ng NNAS, eh. So doon ang saklap kasi, alam niyo yung RPN, I think LPN diyan, eh, Okay, Licensed yeah. Practical Nurse, Mhm. Registered Practical Nurse. Somewhat comparable Hmm. ang sabi. Yung Pero yung education natin. oo, yung Okay. education natin is somewhat comparable sa RPN dito. But Hmm. the RN is not comparable. Oh, So okay. So nag-register ako sa College of Nurses of Ontario. Hmm. Andun yung mga requirements na kailangan kong hindi pa nun ako, bago pala ako nag-register sa CNO, sorry, nakapag-NCLEX na pala ako Okay. while waiting for my PR. Mhm. So doon imi-meet mo yung mga requirements doon. So nag-NCLEX ako, sumulot ako sa New York. Nai-endorse yung license ko sa College of Nurses of Ontario. Hmm. So, na-endorse nila yon. So, na-meet mo na, lalabas do'n, na-meet ko yung Oh, education requirements. So, okay. ang pending na lang ng time na yon is yung authority to practice as an RN here. Yung Okay. safe practice ko kasi ang tagal ko nang nawala sa nursing Mhm. sa bedside. Mhm. Nawala na ako sa limelight. Mhm. So, I have to comply that, yung safe practice. Okay. So, saan manggagaling yung anong tawag do'n, authority to practice? Yung authority to practice is manggagaling sa immigration, which is your open work permit. Pag Mhm. sinabing open, you can work as a nurse. Hmm. Yung open na, wala ka nang, you don't report to anybody na. You can report to anybody na. Hindi na yung naka-caregiver ka lang, hindi. Basta open ka Oh, na, kahit okay. sino employer mo pwede. Okay. So, it's So, either open work permit ka or PR. okay. Balikan lang natin a little bit kasi medyo nalito ako do'n. So, meron kang binanggit na what was that? NASS? NA NAAS? NNAS, sorry. Okay, ano 'yun? Ano 'yun siya? That's, I think, ano bang meaning ng NNAS? Ayan, National Nursing Assessment Services. So, kinailangan mong mag-apply Requirement siya? 'yan. Requirement 'yan ng CNO para Okay. ma-assess nila yung credentials mo Mhm. bago ka nila ma-accept as nurse kung comparable, kung hindi naman, ire-require ka Oh, nilang pag-aralin. So, I you see. have to finish that NNAS first bago ka maka-practice ng nurse sa Canada. So, when you say finish, kailangan mong mag-aral? No, kailangan ma-finish yung assessment mo. Hindi mo kailangang mag-aral Hmm. dun sa NNAS, yan yung Mhm. tinatanong mo, 'di ba? So Yes, dun yes. mo pala pag na-assess na nila yung Mhm. credentials mo, dun mo malalaman kung kailangan mo mag-aral Or or hindi? hindi na. Oh. So, para siyang equivalent ng CGF-NS sa United CGF-NS. States. Actually, CGF-NS yun. Hindi ko Oh, alam okay. kung bakit NNAS sila dito. Oh, okay. Kasi 'pag dumarating yung email is Mhm. CGF-NS, ang Oh, lumalabas. okay. So, pareho lang, iniba lang yung ano, yung Iniba pangalan. lang nila. Oo, Okay. kasi sa US din namin sinubmit yung papers, hindi naman dito sa Canada. Which is Oh, which is nagugulat ako. Sabi ko,
Why is that so? Mm. Bakit Bakit si ganon? Jeff? Okay. So, yung pala yun. So, na-approve gamitin na lang natin yung term na CGFNS. Sabi nila, okay, tawag dito, the curriculum in the Philippines is comparable this time para mag-work ka na as RPN. It's somewhat comparable. Pag May sinabing somewhat talaga comparable, yung kailangan mo pa ring I think hindi ko alam kung kailangan mo mag-exam or may certain course ka. Hindi ko kasi inabot na yun. Nilampasan ko na yun eh. Ayoko na mag-RPN. Gusto ko RN agad. RN ka agad. That's why you took the NCLEX. That's why I took the NCLEX. Oh, okay. Kasi ang sabi nga nila, nagbago na yung rule ngayon, once na nag-take ka ng NCLEX, makikredit na lahat yung education. Hindi mo na kailangan mag-upgrade, hindi mo na kailangan mag-aral. RN ka kaagad din. RN ka na kaagad. Yes. At nangyari lang yun recently, di ba? Yung Yes. Parang July 2023 nung nag-NCLEX ako. So, okay. Kasi lumabas yung assessment ko ng NNAS nung January. Okay. January, and then January, February, March, April, May, June, July. So, kasi nag-review ako ng NCLEX self-review 4 months eh. 4 months. March, April, May. No. April, May, June. March, April, May, June. Tapos July, nag-exam na ako. So, habang mo nagre-review ka for your NCLEX, nagtatrabaho ka ba? Yes, as a caregiver. So, pag caregiver, medyo marami ka ding time minsan. Minsan may time ka, minsan wala. Okay. So, ano yung review na ginamit mo? Online, sabi mo? Nag-enroll ako sa Pilipinas. May nag-recommend na friend ko, okay daw. Okay din yung presyo. Naririnig ko yun. Wag na natin sabihin yung pangalan. Oo, it's unlimited. Parang $500, di ba? 20K unlimited. 20K sa Philippine money. Yes. So about, 500 Canadian. About $500 US. Yeah. Would you say na worth it yung nila, yung review course nila? Actually, ganitong nangyari doon. So, hindi ako uma-attend ng lecture. Sabi kasi doon, in order for you to access the lectures, kailangan panoorin mo muna yung 8 videos. Okay. So, pinanood ko lang yung 8 videos, which is nakatulong sa akin kasi yung strategies na tinuro niya is parang totoo eh. I mean, totoo talaga kasi na-test ko yon dahil pinanood ko yung 8 videos na yon, and then nag-assessment ako sa UWorld. UWorld yung sinubscribe ko na review. Although mahal kasi ang UWorld eh. Since gusto mong pumasa, kahit mahal, binili ko siya. So may assessment doon, i-assess ka nila. So nag-watch ako ng 8 videos na yon, tapos nag-assessment ako. Sabi sa akin ng assessment, you have a high chance of passing the NCLEX, which is parang 96%. After nung 8 videos. So, okay. Ako tamad ako. Hindi na ako nag-attend ng mga lectures, which is may mga lectures naman doon sa review na in-enrollan ko. Ang ginawa ko na lang, nag-review na lang ako ng UWorld na yung practice test. Yeah, practice national, practice test. Tapos nag-reassess ulit ako. Hanggang sa napaso na yung ni-renew ko ulit. Ay, ang baba na, borderline na. Okay. Pero hindi mo pinaliwalaan yung borderline na assessment sa'yo? Hindi. Sabi ko, borderline? Bakit? Sabi ko, araw-araw, mayroon kasi akong goal na at least maka 50 questions ako plus rationale a day. A day, okay. So, nagkaso ng time na yon, na busy ako sa alaga ko, masyado siyang toxic, pati yung relative toxic. Kaya yata namayat ako ng konti. Na-stress ako sa kanila, yung huling employer ko. So,
parang yung 50 ko hindi na 50, 25 pa, pahirapan pa yung 25 a day. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko, ikaw na to. Ikaw na magpapasa sa akin kasi borderline na ako. Tapos hindi ko pa ma-reach yung 25 a day na target ko. Yun. Mga pang ilang month mo nang nagre-review ito? Yung mga 25 a day na lang ang questions mo? Yung pahuling months na yan. Yung mga April. No. April. Oh my gosh. Nag-start nga pala yun nung April. Na 25 na lang, napahirapan pa. Kasi nung March, the whole March, parang nag-take down notes pa ako. May mga, actually, hiniram pa nung kasama ko, PSW yung notes ko at aaralin din daw niya. Tapos, pero nung time na yon hindi na, talagang pahapyaw-hapyaw na lang. Pero alam mo, it's meant to be na siguro. It's meant to be. I think it's meant to be talaga na makapasa ako kasi hindi rin ako makapaniwala na pumasa ako. And also, parang madali yata ngayon yung NCLEX compared sa NCLEX nyo. Hindi madali, kundi prepared ka na kasi this time. Prepared ka na kasi kung 4 months ka naman, alam mo yun yung key eh. Kasi NCLEX is a form of question. And kung ang review mo is through question and answer with rationale, yun talaga yung the key. Actually nung konti lang din ang lecture noon sa HCCA, mas madami yung libro. Binigyan kami ng parang 9 na librong babasahin. Hindi naman makapal. Pero bawat subject, halimbawa, kailangan mong basahin yun, tapos kailangan mong mag-answer ng questions. And then, on top of that, meron ako dati wala akong computer. Ang kapal nung libro. Hindi ko nga alam kung kanino ko hiniram yun eh. Talagang 100 questions every day talaga ako for 3 months. Yun yung ginawa ko. Wow! Yes, Monday to Friday talaga, walang humpay yan. Tapos talagang gusto ko na talagang mag-US kasi 'di ba may anak na rin ako noon. Tapos sabi ko, ayoko na ng ganito, hindi ako makapag-Jollibee. Yun yung motivation ko. Hindi ako makapag-Jollibee, but ganito, matagal pa yung sahod, wala na namang budget to think na libre pa yung tinitirhan namin dati. So, yun yung mga motivation. Tsaka, tama naman yung ginawa mo na Q&A. So, sa lahat ng gustong mag-NCLEX talaga, well, mostly, gumagana talaga yung Q&A. Kesa dun sa lecture, mas gusto ko yung question and answer. Wala na, kasi actually yung lecture, kumbaga, i-refresh ka lang nila, oo. Pero, sayang yung oras. Mag-practice test ka na lang. Yes. Practice makes, not naman perfect, but gives progress. Yes. Practice to progress. Okay. Tama ba yung sinasabi natin? Well, anyway, i-share lang natin. At saka walang age limit. Kasi sabi ko parang ang tanda ko na para maging nurse pa ulit dito. Pero, tama yan. Yes. Nasa 40s na kami ni Ibiang. Actually, pareho yata tayo. Anong year ka ba? Nauna ka lang. Yeah. 76 ako 1976 ako pinanganak. Hindi, nauna ka lang ng months. Ng month? Wait lang, March ka rin ba? Hindi, Feb ako. Feb ka, March ako. March ka, So, halos same year. Yeah. Pareho lang, walang age limit naman. So, nung pumasa ka na ng NCLEX, ano nang ginawa mo? So, nung pumasa ako ng NCLEX, ayun, nasabi ko ba kanina na nag-register na ako sa CNO? Pagkapasa ko sa NCLEX, nag-register na ako sa CNO. Okay. Yan ba yung parang Board of Nursing sa Canada? Yes, yan yung Board of Nursing, College of Nurses of Ontario. Sila yung regulating bodies ng nurses dito sa Canada. So, nag-register na ako doon, which is 2 years yun. 2 years, dapat ma-comply mo lahat ng requirements. Once na nag-register ka, dapat maipasa mo yung NCLEX. Meron ka ng authority to practice yung pagiging nurse mo dito. Mga police clearance, safe practice, language proficiency, at ito ang masaya doon. So, natanggap ko na yung I'm waiting for my PR. May PR na PR na ako. Kaya nag-register na rin talaga ako sa CNO. So, na-meet ko na yung authority to practice. May police clearance, na-meet ko na din. Ang hindi ko na lang nami-meet
is yung safe practice at language proficiency. So, dapat, uuwi ako ng Pilipinas para sunduin yung family ko kung darating agad yung PR ko. So, Okay. hindi dumating agad. Pwede naman akong umuwi, kaya lang mahihirapan akong bumalik. Kasi wala akong card. Yung Eco PR kasi, which is the electronic copy, hindi mo yun pwedeng gamitin na pabalik dito. Makakalabas ka, pero hindi ka makakabalik. So, baka naman mauna sila, tapos ako matenga doon, di ba? You don't wanna risk it. Kaya, yes. And double purpose yun. Kaya gusto kong umuwi. Hindi lang naman ako mag-aaksaya ng pamasahe. Kasi bakit mo pa susunduin? Darating naman na sila. Yun yung sinasabi. Sabi ko, hindi. Kasi magsi-safe practice ako sa Pilipinas, which is 2 weeks lang. Tapos pwede pang ano lang yun. Kasi pag may kakilala ka sa hospital, pipirmahan lang yung papel, di ba? Pwede hindi ka na mag-duty. So, hindi nangyari yon kasi hindi dumating yung PR card ko kaagad-agad. So, nag-apply na ako sa CNO. Sumulat ako, nag-email ako na gusto ko dito na lang ako mag-safe practice. Kasi may choices doon kung gusto mong gawin yon sa home country mo or dito mo gagawin. So, kung dito mo gagawin, may mga option din. It's like papasok ka ulit yata or dun sa SPEP na yung may program sila. So, depende kung saan ka ma-accept. So, tinanong ko kung accepted. Ang dami, grabe. So, tinanong ko kung ma-accept ako sa SPEP, which is the Supervised Practice Experience Program. Which is mas madali yon. Okay. Clinical lang yon. Clinical, tapos mawi-waive pa yung language proficiency mo. So, okay. hitting 2 birds in 1 stone. Okay. So, that's hindi ko na kailangan mag-IELTS. Sabi ko, Lord, ibigay mo yung SPEP sa akin. Sana ma-qualify ako sa SPEP po. Kasi ang tanda ko na baka hindi Tapos ang tagal ko nang wala sa, kasi dapat yun, it's either 3 to 5 years kang wala sa practice para ma-qualify ka sa SPEP na yan. So, na-qualify ako kasi kinount nila na actually hanggang next year, maka-qualify pa rin ako. Kung hindi ako maka-SPEP this year, next year abot pa ako. So, nakapasok ako sa SPEP. So, dalawa yung na-hit ko. Yung language proficiency at saka yung safe practice, which is 140 hours of clinical. Kapag ka ikaw syunga-syunga, yung 140 hours na yun, i-extend nila into 300 hours. So, thank you, Lord. So, 140 lang yung na-require sa amin. So, ano yung credit nila na sinabi mo? Aling experience mo ang na-credit dun sa SPEP? Safe practice. Yung okay. Kailangan safe practice. So, when you say practice, tapos, ano yung kailangan mong mag-work sa hospital? Yes, paid. Paid yun. At ang maganda pa, may bayad. So, nagsi-safe practice ka na for your license, para sa lisensya mo, and at the same time, binabayaran ka pa rin nila. Okay. So, yun. That's good. Pero yung rate mo, habang kinukuha mo yung safe practice mo, the same ba sa rate ng registered nurse? Yes, yung sa newcomers, yung rate na yon. Okay, that's good. So, pasado na lahat, tapos na, lahat, naitawid ko, at may mga, umiiyak ako kasi may mga concept mapping. Alam mo naman yung, hindi nga ako nag-gano nung college Parang ngayon, parang sabi ko, bumalik ako sa college, hindi ko na kaya, hindi kaya na ng utak ko to. Ang tanda ko na, bukod pa yung dun sa humingi ako ng tulong sa'yo, yung mga yung mga homework. Ang daming homework. Oo, sobra. Grabe, Sylvia. Hanggang sa yung may time ako na sarili ko na yung, hindi ko na mahihila si Bing dito. Hindi ko na siya kailangan sariling sikap ko na to. Alam mo yun, may ganon. As in, umiyak talaga ako. Which is, hindi ko iniyakan nung college yung concept mapping na yan. And dito umiyak ako. Well, congratulations. You made it. Ano nang status ni Sylvia ngayon bilang nasa Canada in terms of citizenship at saka in terms of being a nurse?
Okay, so now I am a permanent resident of Canada na, together with my family. Kaya nakarating na sila dito. Mhm. And at the same time, I'm a registered nurse na of Canada. So, pag Yes. hinanap mo yung pangalan ni Nurse Sylvia sa Canada, Mhm. makikita mo na siya that Mhm. she can practice nursing without restrictions. So, Restrictions. general class. Congratulations. Parang tumatayo yung balahibo ko sa kwento mo, Sylvia. Maiiyak. Alam mo bang napaka-emotional ko? Meron kang bang gano'n? Nasa premenopausal stage na kasi tayo. Oo. Lagi lang naiiyak ako, Sylvia, sa kwento mo. So, yun. Alam mo yun? Yeah. Oh my gosh. Hindi ako pwedeng mag-host ng ganito kasi maiiyak ako lagi. Tapos alam mo, yung grupo ng SPEP, ako yung pinakamatanda. Sabi ko, Aww. ang babata nila. Sabi, uy, Mhm. hindi. Sabi, walang ganyan. So, yung So, mga kasama mo yun. ba, mga Pinoy din o mga ano, na Ah, may may Pinoy akong kasama, 2 lalaking Pinoy at isa, 2, 3, 4, 5. 5 babae. Hmm. So, and then the rest mga ano na, Indian. Okay. Mhm. So, Ayun. Congrats, Sylvia. thank Ano you. ng work mo ngayon? So ngayon, supposedly kasi pagka may bakanteng may vacant position dun sa area kung saan ka nag-safe practice, na-absorb ka nila. So that time, nung itong step namin na 'to, walang opening doon. So hindi kami na-hire, hindi kami na-absorb. So kailangan namin mag-apply sa hospitals na gusto naming applyan. So ngayon, nag-apply na ako. Ilan ba yung in-applyan ko? So far, nag-start ako last week. Last week lang. So I'm waiting for the emails for interview Oo. schedules, ganyan. So naghahanap ako ng work pa ngayon. So basically wala pa akong work. But ano ba? Bakit nga ba? But no, no, hindi pala but. I just wanna say also na may application din ako sa New York, waiting. So, yung priority date ko is 2024 pa. Oh, So, okay. matagal pa. Okay, okay. So, Nasa ano ayun, na while daw ngayon waiting. eh. Okay, okay. So, nag-apply ka rin pala sa New York. Ano yun to? Direct hire or nag-direct ka ng hospital? May agency ako na May agency ka. nag-aayos. Okay, ano tong agency mo? Staffing ba to or direct hire agency? Staffing. RN staff ang pangalan ng agency nila. So, ano tawag dito? Baka may nag-sign ka na ng contract? Oo. Ilang years ang sinign mong contract with them? What do you mean ilang years? May years dapat yan. Kailan mata-terminate yung contract mo after mong mag-start sa United States as RN? 2 years. 2 years. Okay, that's a good contract. Ano yung rate na offered sa'yo? Depende kung saang area. Kung nursing home, ito lang yung rate. Wala, open yung rate. No, may binigay siya. I think nasa 40. 40 starting. Anong city sa New York daw? Ang pinili ko is wait lang. Ayan, tignan mo. May senior moments na ako. It's okay. Basta hindi siya sitting city. Okay. Yeah. Ano Siguro siya? pwede na yung rate mo na yon for 2 years. At saka pwede naman mag-work si hubby pagdating yun dyan. So that's doable. At saka yung weather kasi ng Canada, pareho ng New York. Pareho ng New York. Pareho ng New York. And then later on, you could always explore. Congratulations, Sylvia. Yes. Grabe yung pinagdaanan mo. No? Iba-iba talaga tayo ng journey. Yeah. Kumusta ang mga kids? They're doing good. Yung first, yung aking youngest pala, nag-start na siya. Pinatuloy sa kanya yung grade 7 kasi sabi nung school, mas maganda daw na i-start ko na siya ngayon, i-join ko na, which is matatapos naman na yung school year, di ba? June. Yeah. So, isang buwan at kalahati na lang. Pero, sinuggest niya na i-start mo na siya para maka-adapt siya ng mas madali. Para pagdating ng school year, grade 8 niya, alam na niya yung kumbaga, well adapted na siya.
That's good. At least kung yung nursing curriculum natin is not comparable or at par sa curriculum ng Canada, at least yung elementary education natin sa Philippines na maraming nagagalit is comparable naman pala Yes, yung sa yung Canada K-12 na natuloy natin, niya. comparable naman. That's good. What about hubby? Kumusta naman si Si husband? hubby, nag-a-adjust pa siya sa Hmm. hindi pa siya hindi ko pa siya pine-pressure na maghanap ng trabaho or kahit na ano, medyo nahihirapan na kami. Hmm. I'm getting skint na. It's okay. Money is money, pero the love with family and yung ano, mahirap yan. Kailangan alagaan yung mental health nating lahat actually. Mhm, mhm. Yeah. So, mahirap yung adjustment. Ano bang work dati ni hubby sa ano? Nurse Anong yun din. mo? Nurse din siya? Oh my God. Pero Hmm. ini-encourage ko siyang mag-upgrade. Sabi niya, Mhm. I'm too old for that. Sabi Oh niya, my God. Ayan na naman si too old for that. oo, at saka There's no wala too siya. old. Pero kilala ko din kasi siya, hindi siya yung magats na tao eh. Ayoko din naman siyang i-pressure. Pero siguro, later on, pag na-adjust, Mhm. hintayin natin na makapag-work siya sa hospital na PSW, yung nursing aid. Pag nahirapan siya, for Yeah. sure, mag-upgrade yan. Yeah, start muna tayo. Yeah, papasukin mo muna ng nursing aid. Yeah. Mhm. Tapos, later on, makikita niya, oh my God, I can do this. 'Di ba? Kailangan mo na niya maka-adapt doon sa environment. I Oo. can do this. It's almost the same work. I wanna make more. Oh my God. True. Thank you again, Sylvia. That's a beautiful conversation. Thank Hi, you thank you talaga, also for Mayada. having me. Dapat ang topic natin is DIY, how to apply sa NCLEX New Oo York. nga, no? Maganda yung kwento mo. Napakaganda ng kwento mo. Mahirap pala maging nurse sa Canada. Ang Mahirap. hirap. Yes. Ang So, dami mong dadaanan na mga ganyan. yeah. So, bakit mo naisip na nasa Canada ka na, ang hirap na nung pinagdaanan mo, bakit gusto mo pa rin pumunta sa US? Ano yung Siguro kasi actually hindi ko na gustong mag-US eh nung na naging I mean nung pumasa ako ng NCLEX, hindi ko naman talaga gustong mag-US. Nag-NCLEX lang ako sa New York, which is mas madali kasi yung proseso Yes. ng pag-NCLEX sa New York. So i-name ko lang yon para maging nurse ako dito, hindi para mag-US eh. Yeah. But then, nung pagkapasa ko ng NCLEX, ang tagal kong naghihintay pa ng PR. Hindi naman ganun katagal. Kumbaga, nainip pala ako. Kaya ako nag-sign up sa New York. At alam mo ba, pagka-sign up ko sa New York, lumabas yung PR. Oh, ano, ironic, no? Parang nilito ka ni God. Nilito ka niya, sabi niya. Ano, anong gusto mo? Ngayon, when it rains, it pours. Sa sobrang tagal mong naghintay, walang opportunity, ang daming mong na-fail, kung mga anong ginagawa. Tapos all of the sudden, nandyan, dala-dalawa pa yung nasa harapan mo. Now you have to make a decision. Ano ba talaga? So, tama yung sinabi mo kanina. Ano ba yung favorite na ano mo, Bible verse mo? Yung Jeremiah 29:11 talaga. So, sabihin natin kung ano yon. Dahil hindi ko alam yon, girl. Basahin natin. Basahin mo. May Bible ka ba dyan? Oh, Jeremiah 20. Ang favorite ko kasi is yun, ano be still and know that I am God. Kapag nahirapan ako, yeah. lagi kong sinasabi yun sa sarili ko, be still and know that I am God. Parang ulit-ulit ko lang yun, be still and know that I am God. Kasi talaga yung Jeremiah 29:11 kasi talagang yan yung para sa akin eh. Simula nung nagpunta ako dito. Okay, basahin natin. Kita mo? Yeah, ito ba yun? But the Lord is with me. Ito ba yun? As a mighty terrible one. Therefore, my persecutor shall stumble. Tama ba yung binabasa ko? Ito ano yan? Jeremiah 29:11 is for I know 29:11. Okay, ulitin natin. Mali yung ginugol ni nurse. 29:11. Jeremiah. For I know the plans. Okay. Ba't nawala? Nandiyan ba? Kita mo ba? Yeah, so sabi ikaw na magbasa, girl. Okay, ako na lang magbabasa. Sabi sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. That's for you talaga.
Yan yung word talaga na nag-hold on ako sa promise ni Lord na yan. Yeah. So, yun. At saka yung waiting ko talaga, Yeah. nag-wait ako sa perfect timing. Perfect timing. And you know, it's perfect timing kasi kung dumating yung family ko dito 2 years earlier, nung in-apply ko sila ng PR, baka hindi ako nakapag-upgrade. Kasi kailangan ko na mag-work. Wala na akong time mag-aral. I see. And Okay. also, hindi lang naman basta tayo mag-e-NCLEX, mag-e-NNAS. May mga investment yan sa pera. May bayad ng NNAS. Libo din. Hindi naman $100 lang. Parang 1,300 something. Although mas mura pa nga yung NCLEX sa NNAS eh. Yes. Magkano binayad mo sa NCLEX pala this year? Ang binayad ko sa NCLEX is yung registration is 148. Kung, I think 148 yung registration. Tapos, pag dumating yung registration mo, mag-a-apply ka na ng ATT. So, yung ATT is 200. So, parang 350 na siya. Oo. Tapos, yung exam is 150. Okay. Not too bad. Not that bad. Walang 1,000. Mas mahal talaga sa Canada. Mas mahaba pa yung process. Grabe, sabi ko. I know, right? Kung mag-NCLEX ka, RN ka na, US RN ka na. Hindi ka na mag-work right away. Wala na yung mga safe practice na sinasabi nila ganyan. Kasi our education in the Philippines, yung BSN natin is at par to the BSN in the United States. It's pattern sa US curriculum. Ayan, so that's it, guys. Thank you so much, Sylvia. Ang ganda ng kwento mo, girl. It's so inspiring. Sana sa meron man kahit isa lang na nanonood nito. And na-inspire natin. And it's about to lose hope. Yes. Let's be inspired sa kwento ni Sylvia. And I'm so excited for you pagdating mo sa New York. Please come visit me in Arizona. Tapos, I've never been to New York, so at least meron na akong bibisitahin sa New York. Yes. Isang tumbling nga lang eh. New York na. So, malapit lang. Thank you so much, girl. Thank you, Naimbag nga Rabi. Yes. Nagyaman na. Naman yung mga classmates mo. Sa lahat ng pinuntahan mong school. Batiin mo sila. At saka mga anak mo. Siyempre, papanoorin to ng mga anak mo, no? Ganun ba? Yes. Shout out sa husband ko. Nandun sa kwarto. I think nakikinig siya. There's din si Habi. Hello, Habi. And then, my firstborn, andun sila sa kwarto. Sabi ko, walang maingay kasi importante yung may interview ako today. Yes. Sabi kong ganyan. So, hi sa mga anak ko. Hindi mo babatiin yung mga classmate mo ng college? Yung classmates ko ng college, hindi ko alam, may mga in-invite ba ako? Kasi, wala yata akong na-invite eh. Although, babatiin ko, member ba ng nurse portal si Michelle? Hindi ko alam. Pwede naman because kahit saan nakakarating ang nurse portal, meron pa nga sa India, sa Indonesia, may mga nanonood. Qatar, Dubai, Philippines. Meron akong colleague sa Cardinal na member ng nurse portal. Nakita ko siya one time nag-comment. Kasama ko siya sa PDN. Ngayon nasa na siya? Nasa Palawan, I think. Nasa Palawan na sila nung asawa niya. Dating cardinal sila mag-asawa Hala! Ayun na naman yung senior moment natin. Senior moment natin. Si, Garcia. Anong pang pangalan nito? Wow, I forgot. Basta si Ernest, yung asawa niya, nasa Catlab dati. At saka ano nang pangalan ito? Maymay? I think Maymay Garcia. Miles Garcia. Miles. Hello kay Miles Garcia. At saka kay Hazel, kay Christian, yung mga kasama. I think, naabot mo si Christian. Siguro. Hindi ko na matandaan. Basta hello sa lahat. Hello sa lahat. Sa mga classmates ko nung college, hello sa inyo. Yung mga classmates ko nung college na nandito sa Canada, I encourage you to upgrade also. So, meron akong 3 dito.
tatlo ba? Tatlong kaklase nung college Mhm. na nandito sa Canada. Nauna sila, ang tagal na nila dito. Pero I think ayaw na nila mag-upgrade kasi nga ang daming Cheche Bureche ng Canada. So siguro sarado na. Pero hindi, wag yung isasara yung opportunity na ano. Kasi sayang naman. Yes. Oh my God. Grabe din yung tiyaga mo, girl. Thank you so much again. And there you have it, guys. Thank you Magtiyaga so nga much. daw ako, oo. Siguro, Lydia, balik ka ulit dito pag ano basta kahit ano lang pag-uusapan natin kasi you never know whose life you will touch and yung ganitong simpleng mga usapan natin creates a ripple effect. Merong iba diyan na na-touch a little bit, a little nudge, it creates a ripple, 'di ba? Yung katulad sa tubig. true. Sabi, Oh, ay, yeah, di ba? nagawa niya. She's not, Kung wala nagawa siyang ko yun, kaya superpower. nyo rin yun. Yeah, wala siyang superpower. She is an ordinary mom, ordinary nurse na katulad din nating lahat. If she can do it, True. everyone can do it. But the lesson there is not do not compare your season with another person. We That's all have different seasons in life. Basta may goal kayo and you work on it and you have to have that's true. yeah. Thank you Yes, again, yes. Sil. Talk to you soon. Thank you so much. Naimbag na rabi. Okay. Good Naimbag na night. rin. Bye-bye. Bye.